sa mga sasakyan. So, I was fascinated by a news, no, isang balita, na meron pong isang mamahaling kotse, kapantay ng Ferrari, no, Lamborghini, no, kapantay po siya. Ito po ay kotseng Porsche. Wow. Pero ang kanya pong body, gawa po Philippine made. And all the raw materials galing po sa Pilipinas. Ito po yung kotse niya. Ayan. Wow, ganda. Ang katawan po, the body, ay galing po sa mga materials na galing po sa coconut tree. Ang cute. Oh, galing, no? Yan po yan. Coconut tree, Porsche, mamahalin. Maraming bumibili daw sa may-ari. Ayaw niyang ibenta. Nice. At sana nga marami pa tayong magawa. No? Alam niyo po, ang puno ng nyug, coconut tree, no? Tinagurian po yung tree of life. Kasi po, marami pong benefit na nakukuha. Maraming ipinoprovide para mabuhay ang isang tao. No? Para sa pangangailangan ng tao. A tree of life. Alam niyo po, sa akin pong malikot na isip, no, nung ako po, ngayon po kasi napunta na po ako sa Book of Genesis. No? Sa akin pong series, balik na po ako ng Genesis sa aking devotion. Sabi ko, nung na-encounter ko ang Tree of Life, o the Tree of Life, hindi kaya yung nasa Garden of Eden, coconut tree. No? Kasi sabi ko na maraming coconut tree is the Tree of Life. Well, sa akin lang po yan, na malikot na isip. But of course, hindi po yan ang Tree of Life na sinasabi ko sa Garden of Eden. No? However, church, maraming beses nyo na sigurong nababasa ang aklat na ito sa Genesis, na i-encounter nyo yung Tree of Life. Pero ano ba ang significance nito? Ano ba ang itinuturong mensahe nito? Ngayong gabi, ito po ang ating aaralin. And let me bring you now, in the book of Genesis, doon po tayo mag-aaral ngayon, in the book of Genesis, in chapter 2, verse 8 and 9. At ito po ang sabi po doon, verse 8, the Lord God planted a garden eastward in Eden, and there He put the man whom He had formed. And out of the ground, the Lord God made every tree grow that is pleasant to the sight and good for food. The tree of life was also in the midst of the garden, and the tree of the knowledge of good and evil. Pareho po silang nasa gitna ng Garden of Eden. Our title for today, let's talk about the tree of life. Ano ba ito? May dalawang puno in the Garden of Eden. Yung isa, tree of knowledge of good and evil. Yung isa po ay tree of life. Yan po aaralin natin ngayon. Ano ba ang kahalagahan? Ano ba ang aral ng tree of life sa atin? Bakit siya nasa Bible? Kaya tayo po sa daliyo mo po, tayo po'y manalangin. Panginoon, patuloy po kami nagpapasalamat sa iyong kabutihan sa aming buhay. At sa gabing ito, hinihiling po namin, Lord, patuloy mo kaming kausapin, patuloy mo kaming turuan, patuloy mo kaming pagpalain ng iyong salita ngayong gabi. Bukas po ang aming puso't isip. Ikaw pong magministeryo sa amin, nasasabik po kami sa iyong salita. Iniintay po namin ang mensahe mo ngayong gabing ito. Ito po ang dahilan kung bakit kami pumunta rito. Upang marinig ka, upang sambahin ka, upang purihin ka. Ito pong aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. And amen. Hallelujah. Sige po. Praise the Lord. The tree of life. Ano nga bang mensahe ng tree of life? Why it is there in the book of Genesis? Alam niyo po, maraming beses ko na pong nabasa ang Genesis. However, ito po sabi ko, kakaiba to. No? Itong tree of life. Unang-una po, the tree of life, it symbolizes the blessing of no death. Take note. There is a blessing of no death in the Garden of Eden. It symbolizes no death. Wala pong kamatayan doon. Of all the trees, sa lahat po ng mga nilikha ng Diyos na puno in the Garden of Eden, meron pong dalawang natatanging puno. Ito pong punong ito, the tree of life and the tree of the knowledge of good and evil.
Po, ito po yung dalawang punong ito. The tree of life, ang binibigay po nito, blessing. The other tree, the tree of the knowledge of good and evil, ibig sabihin, kaalaman magmula sa good hanggang sa pinakamasama, no? Lahat, alam mo, itong tree na ito, ang dala nito, not blessing, but a curse. Sumpa. At ang sumpang yun, dadalhin ka sa kamatayan. And alam niyo po, sabi ko ng Panginoong Diyos, tatalon lang po tayo sa verse 16 and 17. Sabi ng Panginoong Diyos kay Adan at kay Eva, sabi po, and the Lord God commanded the man. Can I say that again? Pwede bang namnamin natin sandali? And the Lord God commanded the man. Inutusan, no? May ipinagagawa ang Diyos, saying, sabi po sa kay Adan at Eva, of every tree of the garden you may freely eat. Pwede mong kainin lahat. But of the tree of the knowledge of good and evil you shall not eat. For in the day that you eat of it, you shall surely die. Sabi ng Panginoong Diyos, Adan, Eva, sa lahat ng mga nilikha kong puno dito, pwede mong puntahan, pwede mong kainin ang lahat ng bunga na yan. And the tree of life was there. It symbolizes no death. Adam, he has an access. Kung meron siyang pahintulot, pwede kang umaccess dyan. Except for one tree. The tree of the knowledge of good and evil. Huwag mong pakikialaman yan. Huwag mong kakainin yan. Alam niyo po, dito, mapipicture natin kung sa Garden of Eden, in the Garden of Eden, merong tree of life na nagbibigay ng blessing of no death. Tayo naman, bilang mananampalataya ngayon, meron tayong Jesucristo na katulad ni Adan, nagtitiwala sa tree of life, na siya'y bibigyan nito ng walang kamatayan, doon sa Garden of Eden. Tayo, meron din tayong Jesucristo na sa ating pananampalataya sa Kanya, meron din po tayong buhay na walang hanggan. Tayo po hindi po natin ma-experience yung tinatawag nilang eternal damnation or death in hell. Hindi po natin ma-experience ang kamatayan na sinasabi itong kamatayang ito walang hanggang parusa sa impyerno. Kung yan meron kang Jesucristo. If you have Jesus Christ in your life as your Lord and Savior, pwede mo bang sandaling kalabitin yung katabi mo? Meron ka bang Jesus Christ sa buhay? Do you have Jesus Christ in your life as your Lord and Savior? Ginawa ng Diyos ang tree of life in the Garden of Eden. Adan, you have free access to this. Tayo naman, sabi ng Panginoon, here is Jesus Christ. You have the free access, you have the free will, you have the chance to receive Him and accept Him. In order for you not to experience death, spiritual death, eternal punishment. Alam nyo, napakabuti ng Panginoon sapagkat ginawa niya po itong available in the Garden of Eden. In fact, ang katotohanan, hindi lamang po yung blessing na yun. Hindi lang yung privilege na meron siyang access. Sa totoo lang po, ang Diyos, i-provide ng Diyos. God provided everything in the Garden of Eden. Lahat ng kailangan ni Adan. Naniniwala po ako, kahit wala po tayo sa Garden of Eden, even in this world, God provided everything for us. Amen? Sige po, palakpakan po natin ang Panginoon. Hallelujah. Kasi kung titingnan po natin, ano ba ang pangangailangan ng tao? Ano bang pangangailangan po ng tao? Tingnan po natin sandali. Ito pong pinaka-the best sa akin na description. Basic needs.
of a human being. Kailangan ng isang tao, pagkain, food. Kailangan ng tao, water. Kailangan natin yan. Sa totoo lang, nung nawala ang tubig sa atin, ang hirap. Di po ba? Pumipila ka para lang magkaroon ng tubig. Anong pipiliin nyo? Kuryente? O maunang, hindi baling wala kang kuryente pero may tubig? O gusto mo may kuryente pero walang tubig? Siyempre, mas gusto natin, okay na ako kahit brown out, pero may tubig. No? Ang hirap po dahil nung pong mga unang araw na nawalan ng tubig sa amin, iigib po ako, siyempre, titipirin mo yung naigib mo. Siyempre, pagka meron ka ng paligo dyan, no, isang maliit na timba, tingnan mo yung katawan mo, yung timba, liit-liit. Ano ba pagkakasahin itong papaligo kong ito? No? So, ang gagawin mo, dahil kailangan mo siya, titipidin mo siya, wisik-wisik, konting tapi-tapi, pwede na yan, kasya na yan. No? Kaya pasalamat po tayo, may tubig na. Sa mga wala pa hong tubig, huwag po kayong mag-alala, natitiis pa naman kayo ng katabi nyo. No? Joke lang po. Anyway, whether we like it or not, we need water. Amen? Isa pang kailangan ng tao, social. Kailangan ng tao yan. Kailangan ng tao ng companionship. Anong gusto mong kaibigan? Anong gusto mong companion? Kabayo? Kalabaw? Unggoy? Ibon? Alam niyo po, in the book of Genesis, nung binabasa ko, nung nilikha ng Diyos ang lahat ng hayop, dinala kay Adan. Adan, pangalanan mo nga yan. Parang you need to identify. Kanino ka makaka-relate dyan? Ikaw si buhaya. Ikaw si unggoy. Pinapangalanan. And after that, nakita ng Diyos, well, it's not good for a man to be alone. We need friends. We need family. Kailangan natin ng mga kaopisina. Kailangan mo ng kapitbahay. Kaya isang pangangailangan po ng tao yan. Ano pa? We need also shelter. Ako po nag-aalala, sabi ko, naku, pag itong bubong namin natanggal, nilipad, ang hirap. Paano na lang? Iniisip ko lang po, paano na lang yung walang bahay? The shelter protects us in any condition of the weather. Amen po ba yun? Pinoprotektahan tayo niyan. Yung matutulog ka sa gabi, gusto niyo pong mapatunayan, subukan niyo pong magdamag, diyan po kayo sa kalsada matulog. Bukas ng umaga, may sipon ka na. Punong-puno ka pa ng kulangot dahil sa dami ng puno. Kapali ka po. Ano? Yan. Kailangan mo ng protection. Ano pa? God provided what? Air. Hangin. Church, napakaganda. Kasi bakit? Sa Garden of Eden, free access si Adan at Eva. Tayo, we have free access of the air. Can you imagine, ano kayang itsura natin? Noong unang panahon, di binibili ang tubig. Ngayon, binibili na. Paano na lang kung pati hangin bibili natin? Ano magiging itsura natin? Tapos yung tindera, kagalit mo pa, hindi ka pagbibilan ng hangin. Grabe. Kaya ka dyan, bahala ka. Imagine ko, bibigay ng hangin. Napakabuti ng Diyos sapagkat ginawa niya itong available sa atin. Walang planeta na nilikha ang Diyos, kundi ang planet Earth na kung saan nilagyan ng Diyos ng tamang, ng sapat na hangin in order for the man to live. Oo nga, nilikha tayo ng Diyos. Nilagay naman tayo sa Jupiter, walang hangin. Tapos tayong lahat. Kaya napakabuti ng Panginoon. Another one, we need to reproduce. Base sa architecture, base sa disenyo ng Diyos. Kaya nga, it's not good for a man to be alone. We need a partner. Yun po yung arkitekto ng ating katawan. We need to reproduce. Ngayong panahon natin, nagdagdag na sila. Basic needs. Importante na daw ito ngayon. Dinagdagan nila, Pastor, dagdag na natin yan.
Hindi ka mabasa. Importante daw yan. Human basic needs. Hindi naman. Well, you know, church, Wala kaming wifi. napakasimple lang ng kailangan ng tao. Amen? Ibinigay ng Diyos yan. Yesterday, meron po tayong J12, mga bata, maaaring mga anak po ng ibang mga magulang dito, po nag-aral sila dito, and isa po sa mga naituro ko po sa kanila, na-share ko po sa kanila, the top 10 issues na kinakaharap po nila ngayon. Ito yung mga problema, ito yung mga issue na nagiging problema ngayon sa mga kabataan. Po na-share ko po, gusto ko pong maibahagi sa inyo para makita nyo, mga magulang, sa mga teachers, no? Baka maging aware po tayo, and meron po akong gustong i-point out na related sa ating pong pinag-uusapan. Number 1, ito po, national pride, nawawala na po yan. National identity. Pag tinignan mo ang katabi mo, di mo malaman kung K-pop, di mo malaman kung Pinoy. Ako Pinay. At syempre, bukod dyan, yung kultura, yung pagpapakita ng isang tao, nahihiya na ang tao, ang mga anak natin, na nagbe-bless, nagmamano. Mas gusto ng mga bata ngayon, beso-beso. Wala Uy, nang bless. nagmamano ko. Mga magulang, ang anak ba ninyo, nagkoko at opo pa? Wala na. Ang magulang na lang ang nagkoko at opo sa mga anak. Kasi yung mga magulang ang naturuan ng kanilang mga magulang. Nawawala lang identity natin. Nawawala na. Another problem, reality, kitang-kita natin, kahirapan. Malaking problema ito sa mga kabataan. Later, you will see why there is poverty. Mamaya makikita po natin. Pangatlo, there is shifting of economy. Ibig sabihin, dahil sa takbo ng ekonomiya, yung mga kabataan ngayon na kumukuha ng ganitong kurso, pagkatapos nila, nagbago na ang economy, nag-shift na ng concentration, hindi na nila mapapractice yung profesyon na kanilang inaral. Iba na ang pupuntahan ng kanilang trabaho. Pang-apat, education disparity. Hindi po pinag-issue dito kung maganda itong school na yon, ito pangit, hindi po yan. Ang problema po, yung equality, na sana po lahat ay mayroong pagkakataon na makapag-aral in a good quality of education. And related to our topic, ito pong number 5 at ito pong number 6. Ang kabataan ngayon, problema, obesity. Ibig sabihin, overweight. Tingnan mo na lang sa pisngi. Aray! Ay, sorry. Naparay doon. Alam nyo, sa totoo lang, ang obesity, dahil po ito sa mga kinakain natin ngayon. Hindi na po tayo kumakain yung mga tinatawag ngayon na tinatawag na organic food. Wala nang masyadong kumakain ng kamote, ng banana, or saging, prutas, wala na. Anong kinakain natin? French. French fries, you know, hot dog, burger, ham, what else? Bologna, pizza, you know, kind of imported. Yun ang pagkain ngayon, processed food. Na ang nangyayari, ang bata, hindi lang dun sa pagkain, yung lifestyle pa ng bata, pagkatapos kumain ng napaka-sarap na mga yun, no? Mag-i-internet, ang lifestyle nila, uupo, mag-video games, manonood ng TV, ano pa? What else? Kaya, ang problema, obesity. Yan. And of course, hindi na ho basic. Ito po yung related ngayon. Basic lang po kailangan ng tao, kaya lang ang mga bata ngayon, materialistic.
sa 10 mga bata, 8 or 7 may cellphone. At ayaw nila ng 30 feet. Kailangan touch Pag screen. meron ka na, mayaman ka na doon. Kailangan touch screen. Kailangan smartphone. Kailangan ang screen niya ganyan kalaki. So that, exaggerated lang. Pag Facebook, kita lahat ng nunal nung nakikita mo. No? Ben na ni Pastor. Materialistic na ang bata ngayon. Kailangan ang mga suot nila, signature. Kailangan hindi mo murahin. Kailangan ang t-shirt nila, mga nasa 1,000 ang isa. Meron pong pantalon na tig sa 10,000. Kami masaya Isang na sa pantalon pa lang yun. Pag na-hold up ka, uuwi kang bubo. No? You know, church, mga magulang, it's not bad for us to provide for this kind of gadgets. No? Hindi masama po yan. If we will guide them to use them properly, the proper use of it, kailangan pong ituro natin yan. Kailangan magabayan na po natin. At ito po ang malungkot. Kapag itong mga bata ay natuturuan natin that the measure of success and happiness in life is the amount of the stuff or things that they have. Nasusukat ang tagumpay at kagalakan, ang kaligayahan, kung gaano karami ang material mong bagay. Alam mo anak, ito, successful ka. Kapag ikaw ay nakatapos ng pag-aaral, di kotse ka. Measure of success. Alam mo, mas matagumpay ka kung may kotse ka na, may bahay ka pa. At mas matagumpay ka kung yung bahay mo malaki, 7 bedrooms. With swimming pool in each room. Nice one. We are, maybe we are teaching our children that the measure of success is based on material things that they have. Ito bababa na. But the point is, hindi po masama yan. Kaya lang, hindi yan ang sukatan ng success. Hindi po yan ang sukatan ng success. Church, remember, in the Garden of Eden, inilagay ng Diyos ang lahat ng klase ng puno. At hindi sinabi ng Diyos, all of the trees are good for you. Amen? Amen. Merong ipinagbawal ang Diyos. Huwag mong, of all the trees, you can have them. Except for one tree. May pinagbawal ang Diyos eh. Huwag mong gagalawin, huwag mong kakainin the tree of the knowledge of good and evil. What's the point? Yes, God provided everything in this world, mga kapatid. Everything is there, available for us to have them. But not all of them will bring real blessing. Meron po dyan, inaakala mo, it looks like to be a blessing, but at the end, baka katulad ng pinagbabawal ng Diyos, it will lead you to destruction. Worse, death. Baka yun. So, paano natin malalaman kung yun bang yung ating pong mga kinukuha? Paano natin malalaman kung yung ating mga inaasam na makuha, nagbibigay ng real blessing? Kaya po, sabi ko kanina, inulit ko po sa inyo, and God commanded the man. Ibig sabihin, hindi lang ginawa ng Diyos available ang lahat. Nagbigay din ang Diyos ng guidance. Amen? Sabi ng Diyos, of all the trees, you may have them. Except for one. May guidance ang Diyos. Through His Word, tayo may guide din. Paano yung guide na yun?
It's the Word of God. It's in the Bible. Kaya ang Bible, sinasabi po ng marami, ito daw po ang Bible. Basic instructions before leaving earth. Bago ka man lang mawala sa mundong ito, basahin mo yung manual ng buhay. Bilang isang ama, isang husband, isang wife, isang anak, isang kapatid, empleyado ka ba? Church leader ka ba? Or business owner ka ba? Amo ka ba na may mga empleyado ka? Paano ka mabubuhay? It's in the Bible. The basic instruction before leaving earth. Pwede mo ba sandaling simplihan yung katabi mo? Tanungin mo nga, may Bible ka ba? Aba, oo naman. Nasa smartphone ko yan. Lahat ng translation nandito. May Bible ako. Pwede ba Ang importanteng tanong ngayon, may Bible ka nga, okay. The question is, alam nyo na, diba? Binabasa nyo ba? Ay, oo, pastor, tuwing Pasko, basang-basa ko yan. Yun dito, pwede sulatan. Pwede ba sulatan We yung Bible? need to read the manual of life because it will serve as a guide for us. Baka kasi Bible. Si Lord, ito lahat available. Pero nagbigay ng guide ang Diyos. Pwede mong kainin lahat except for one. Sa atin, mga anak, sabi ng Panginoon, ito accessible yan. Lahat ng i-offer ng mundo, pero hindi lahat. Okay. Paano ko malalaman, Lord? Read the Bible. Read the Bible. At pagkatapos mong basahin, anong susunod? Read ulit. Anong susunod pagkatapos? Read ulit. Katulad po ng sinisimbol ng Tree of Life, another symbol na ipinapakita po sa Tree of Life, isa pong itinuturo doon, the Tree of Life, it is also a reminder of the importance of obedience. Hindi lang mayroong privilege, hindi lang may access, hindi lang may blessing, inire-remind din ng Tree of Life kay Adan at kay Eva, ito ang sundin mo, yung utos ko. Dahil pag sinunod mo ito, you will always have the blessing. You will always have the privilege. Pag hindi mo sinunod yan, at kukunin mo yung pinagbabawal ko, you will experience curse and death. Kaya yung Tree of Life, maganda pong nandun siya. Pinapaalala kay Adan at Eva. Blessing to. But you have to obey. Ako lang. Ito lang ang pipiliin mo. Huwag yung binabawal ng Diyos. In our life, meron ding binabawal ng Diyos. We need to choose. We need to make a choice. Nasa sa atin pong mga kamayan. Kaya lang, itong si Adan at si Eva, nawala, nadiskaril, nag-disobey. Nakalimutan nila ang utos ng Diyos. Mas pinili nilang subukan yung pinagbabawal. Nag-disobey. Hindi nila nalimutan nila ang importance ng obedience. Hindi nila nakita na ang consequence ng disobedience, mawawala ang privilege. Mawawala ang blessing. Kaya nung nag-disobey sila, ito ang sabi ng Diyos sa kanila. In Genesis chapter 3, verse 23 and 24, sabi po ng Panginoon kay Adan at kay Eva, therefore, the Lord God sent Adam out of the Garden of Eden to till the ground from which he was taken. Adan, wala ka na dito sa Garden of Eden. Hindi mo na ma-enjoy ang libre na mga pagkain dito. Kailangan mo nang magtrabaho. Kailangan mong magpawis, magpakapagod. You have to toil. You have to till. You have to exert effort. Kung tutubo yan, well, ibig sabihin, trinabaho mo yan.
Kung mamumunga yan, hindi ko alam. Wala akong kasiguraduhan dyan. That's why people experience poverty. Nagiging salag. Nagiging salag. Because of the curse. Nagiging salag eh. Yun po ang problema ngayon. Nawala po ang privilege na yan. Dati po, alam nyo, nung binabasa ko po ito, sabi ko, siguro si Adan at saka si Eva, in the Garden of Eden, hindi po sila pipitas ng prutas doon, kakain, in order to be alive. Nakuha niyo po? Kasi there is the tree of life na nagpapromise sa kanila, no death. Accessible sa kanila yun. Kakain sila ng mga nandoon ng mga prutas, and they will just enjoy it. Ay, ano ba ito? Habang namamasyal sila ni Eva, kakainin nila, ay, ito masarap to, lansones. Pati buto, matamis. Hindi po in order to live. Hindi po in order to survive, but to enjoy the blessing. Ngayon, hindi na. Hindi na. They have to work hard. Kailangang mamunga. At yung bunga, kailangan nilang kainin para mag-survive. Yun na po ang problema ngayon. Alam niyo po, naalala ko po yung kwento ng boss ko. In France, ang tagal daw ng lunch break. Sa lunch break nila, they will enjoy the pleasure of food, of the break time. Kaya sila, pag nag-lunch, meron daw isi-serve muna na tinatawag nilang aperitif, a kind of wine that will serve as an appetizer, tapos meron pang isi-serve na maliliit na mga kung ano-ano mga pagkain to enhance further. At para ma-enjoy mo pa yung company. Tapos dadating ang main course, dahan-dahan ng kain, nalamdamin mo kung gaano kasarap. Not just eat to survive. Hindi po. Tapos, wine ulit, then dessert. Sa atin, sa Pilipinas, appetizer, main course, dessert, sama-sama. Pag-pray, amen. Attack! Ubus lahat. Shortcut. Parang ganun po ang nangyayari kay Adan at Eva. Hindi na po nila na-enjoy the fruit of their labor. Nawala eh. Nawala yung joy. Yes, there is food, pero hindi nila na-enjoy. Let me continue. In verse 24, sabi rito, so God drove out the man, and God placed cherubim at the east of the Garden of Eden, and a flaming sword, which turned every way to guard the way to the tree of life. Nawala na po yung access. Nawala na po yung privilege. Nawala na yung blessing. Nawala na. It's gone. Church, when we disobey God, we also lose privileges. When we disobey God, we are also limiting God to bless us. Nawawala yung blessing. Lumiliit ang blessing when we disobey God. Tingnan nyo na lang po. Yung nangyari sa Garden of Eden, it is a lesson for us. Kaya pag binasa mo ang Bible, Lord, salamat. Kailangan ko pala obedience. I have to obey. Or else I will suffer the consequences of it. Si Adam, nag-suffer siya. Naka-experience po siya ng mga hirap, sakit, no? And he died. Nagkaroon po siya ng kamatayan. At dahil sa kanya, tayong lahat, nagkaroon ng kamatayan. Romans chapter 5 verse 12, sabi po dito, therefore, just as through one man, sino yun? Adam. Sin entered the world, and death nakapasok through sin, dahil sa ginawa ni Adam. And thus,
death, ano daw? Spread to all men because all sin. Nag-spread ang kasalanan. Nag-spread ang kamatayan sa lahat. Kaya tayo, nakaka-experience na tayo ngayon ng kamatayan. You know, church, ito lang po nakikita ko. When you disobey, hindi lang ikaw ang magsasuffer. Your family will suffer as well. May naaapektuhan. May nadadamay. When we disobey, may nadadamay. May nadadamay. Si Adam, naka-experience ng death. All now will experience death because of him. Pero alam nyo, ang Diyos, sabi ng Diyos, in Psalms chapter 90 verse 10, I will limit the number of years for every man. It will be, ilan? 70. Pwede mo ba yung tumawad? Lord, 69 na lang. But yung buhay ko, pwede namang mahaba, pwede maiksi. Pero sabi ng Lord, hindi po pwedeng ang tao sa kalagayan niya na under the state of curse, hindi po pwedeng mahaba ang buhay. Dahil habang buhay kang naghihirap, you will experience sickness, diseases, pain, agony. Imagine mo, tanda-tanda mo na. Magbubungkal ka pa para magkaroon ka ng itatanim, magkakaroon ka ng kakainin. Eh, pag malabo na mata mo, pag ani mo ng kamote, hindi mo na makita, alin dito kaya ang kamote? Ano kaya dito? Ano kaya ito? Bato? Pagkagat mo, ay, bato nga. Hindi mo makikilala. Ayaw ng Diyos na ma-experience natin. Endless agony. Sabi niya, I have to cut short of this. But, yung 70 years na yon, hindi papayag ang Diyos na hindi mai-introduce ang access o ang freedom, the way in order for us to be liberated from the curse. Gumawa ang Diyos ng paraan. Ito po ibinigay niya si Jesucristo para makalaya tayo sa anumang sumpa. Kaya ang lahat ng kay Jesucristo, pinalaya ng Diyos sa sumpa. Hallelujah. Praise the Lord. However, if you have put your trust, your faith in Jesus, yes, magkakaroon tayo ng kamatayan dito sa lupa, but the Lord promised, bubuhayin ulit. He will give us a glorious body, and we will be with Him in paradise. There, in heaven. Sa totoo nating tahanan. No more pain, no more agony, no more planning whatsoever, wala na. It will be all complete and joyful there in heaven. Yun ang pangako ng Diyos. Kaya lang, katulad kay Adam, hindi lang ho siya po pwedeng nagtitiwala lang. Andyan yung tree of life, wala akong experience ng kamatayan dahil nandyan yung tree of life. Kailangan kong mag-obey. Sa atin, kapatid, hindi po pwedeng nandyan lang si Jesus Christ. Andyan lang yung faith kay Jesus Christ. We must obey the commandment of God. And let me share to you, ang ganda po ng Bible. Kasi nagsimula ang Genesis, ang tree of life sa Genesis. Nagtapos ang tree of life sa last book of the Bible, the Revelation. Tingnan niyo po kung gaano ka-importante ang obedience. Sabi po sa Revelation, the last book in the Bible, sabi po doon, chapter 22, verse 14, Blessed are those who do His commandments, that they may have the right, saan daw? To the tree of life.
Meron kang karapatan ulit. And we may now enter through the gates into the city. The city, the New Jerusalem, the holy city of God, doon tayo. Makakapasok na tayo. Merong espada. No? Pagdadaan ka na, dahil you have the key, you have Jesus Christ in your life, you have obeyed the commandments of God, titigil yan. Papapasukin ka. Then you will have the access again for the tree of life. Obedience is very important. But, church, hindi po siya madali. Kaya po minsan, nahuhulog tayo sa compromise. We compromise. Medyo pinalalabnaw natin ang utos ng Diyos. Isinasantabi yung utos ng Diyos. Para ma-fulfill lang yung curiosity. Ano ba mangyayari pag kinain ko yung the tree of the knowledge of good and evil? Yun ang nasa isip ni Eva eh. Curious. Ano kaya? Maganda eh. Mukhang okay eh. Tayo, mukhang okay naman siguro kay Lord. Curious. But church, remember, mawawalang blessing, mawawalang privilege. At ang malungkot, may idadamay pa tayo when we disobey. Walang kalaban-laban ng ating anak. Madadamay pa sila. Pwede po ba tayong tumayong lahat? Hallelujah. The tree of life. Napakaganda pong mensahe ng Diyos. Nandun siya. It symbolizes the blessing of eternal life for Adam and Eve in the Garden of Eden. May blessing. Kaya lang, pinapaalala din the importance of obedience sa utos ng Diyos. Kapatid, here on earth, laging may tukso, laging may pagsubok, laging may problema. Lagi tayong napapaligiran ng mga bagay na yan. Pwede tayong mahulog. O pwede tayong mag-compromise. Bargain tayo kay Lord. Gusto ko lang itry, Lord. Gusto ko lang namang subukan, Lord. Sayang naman. Kaya lang, sana isaalang-alang natin, meron tayong pamilyang maapektuhan. Katulad kay Adan. As the praise and worship, kapatid, aawit sila, at sa pag-awit nila, pwede kang lumapit, sabihin mo, Panginoon, nais ko po sanang gawin mo kong matatag. Maninindigan ako na sumunod sa iyong utos. Hindi ako liliko sa kaliwa o sa kanan. Straight kung ano yung utos mo. Bigyan mo ako ng lakas, ng katatagan, ng paninindigan na gawin niyo. Sa pangalan ni Jesus. Kung yan ang panalangin mo, kapatid, inaanyayahan kita dito sa harapan. Sabihin mo yan sa Panginoon. And allow us to pray for you as well. As the praise and worship sing this song. I'm inviting you here.